Gaano katagal bago bumagsak ang isang bansa? 3 taon. Sa loob lang ng 3 taon. Wala ni isang bala na pinaputok, wala ni isang patak ng dugo na dumanak. At alam niyo ba kung sino ang sanhi ng pagbagsak nito? Walang iba kundi ang Pilipinas. Ako mismo ay hindi makapaniwala noong una. Ang Pilipinas. Imposible. Kaya naman, dumiretso ako sa mismong pinangyarihan. Sa Thailand, ang nakita ko roon ay impyerno. Mga nagkakahoy na stall ng mga nagtitinda na may nakapaskil na for rent. Mga patay na neon light, mga pasukan sa hotel na wala ng bisita. Ang dating paraiso ng turismo ay naging isang malawak na guho. Ano ba talaga ang nangyari? Krisis pang-ekonomiya? Terorismo? Hindi. Mali ang lahat. Ang dahilan ay isa lang. Ang mga Pilipino ay biglang naglaho. Bakit sila umalis? Bakit biglang huminto ang napakalaking daloy ng mga bisita na umaabot sa 2% ng kabuuang market ng ganoon kabilis? Kinausap ko ang mga nagtitinda sa kalye. Ang mga taong nagnegosyo na ng 30 taon ay umiiyak. Wala ng Pilipino na bumibisita. Wala ni 5 pad thai ang nabebenta ko sa isang araw. Kailangan ko nang magsara sa susunod na buwan. Ang sabi nila. Tinanong ko, kailan ito nagsimula? 3 taon na po, sagot nila. 3 taon. Tiningnan ko ang datos. 72% ang pagbaba. Katumbas ito ng 1.08 milyong tao ang naglaho kada taon. Ang pagkalugi sa ekonomiya ay umabot sa 8 milyon. Hindi lang ito basta pagbaba ng negosyo. May ibang bagay na nangyayari. Noon, sinabi ng isang negosyante, wala na ang mga Pilipino. Ang mga driver ng taxi, ang mga manager ng hotel, ang mga tindera ng souvenir lahat ay iisa ang sinasabi, umalis na ang mga Pilipino. Wala ng turista mula sa Pilipinas. Ang Pilipinas, isang bansang hindi naman kalakihan na may populasyon na halos 115 milyon, ngunit nang maglaho ang kanilang mga mamamayan, ang pinakamalaking bansang turista sa Timog Silangang Asya ay unti-unting bumabagsak. Ano ang ginawa ng Pilipinas sa Thailand? O, ano ang ginawa ng Thailand sa Pilipinas? Mula noon, sinimulan ko ang aking investigasyon. At ang katotohanan na natuklasan ko ay mas nakakatakot at mas nakakagulat kaysa sa inakala ko. Ang pangalan ko ay Gregorio Reyes. Isang Pilipino, espesyalista sa pag-aanalisa ng pandaigdigang krisis sa loob ng 2 dekada. Nagsimula ako bilang intelligence analyst sa Armed Forces of the Philippines at umikot na sa mundo mula sa kaguluhan sa Middle East, krisis pinansyal sa South America, hanggang sa problema ng refugee sa Europe. Kapag nakita ko ang mga numero, nakikita ko ang kuwento na nakatago sa likod nito. Pumunta ako sa Thailand upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng numerong 72%. Dumiretso ako sa Khao San Road, ang tinaguriang meka ng mga backpacker sa buong mundo. Ang kalye na laging puno ng tao, tunog ng musika, at amoy ng pad thai. Ngunit may mali. Masyadong tahimik ang kalye. 12 stall ang may nakapaskil na for rent. Ang mga karatula ay wala ng ilaw, at ang mga lamesa at silya ay nakatambak at inalikabok. Dahan-dahan akong naglakad sa kalye. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mga yabag. 6:00 ng gabi, ang oras na dapat ay pinakamatao, ngunit wala ni isang tao sa kalye. Para bang nilinis ng isang salot ang lahat. Ngunit walang salot. Hindi ito pagbaba ng negosyo. Isa itong guho. Noon, nakita ko ang isang babae sa harap ng isang stall. May mantsa ng mantika ang apron niya, at pinupunasan niya ang frying pan. Lumapit ako at nagtanong, wala bang customer? Tumingala siya. Namumula ang kanyang mga mata. Wala. Walang dumarating. Nanginginig ang boses niya. 30 taon na akong nagtitinda ng pad thai dito. Pero tapos na. Tinanong ko, kailan po nagsimulang umunti ang mga customer? 3 taon na po, sagot niya. Hindi na dumadalaw ang mga Pilipinong customer. Dati, nakakabenta ako ng 300 plato sa isang araw. Ngayon, 5 na lang. Hindi na ako makabayad ng kuryente. Kailangan ko nang magsara sa susunod na buwan.
Nanginginig ang kamay niya na nakahawak sa frying pan. Tinanong ko ang kanyang pangalan. Pinunasan ni Priya ang kanyang luha gamit ang kanyang kamay. Mababait ang mga Pilipinong customer. Magalang. Hindi nagagalit kahit medyo mahal ang presyo. Kaya, hindi niya natapos ang sasabihin. Pinilit ko siya. Masyado kaming sumobra sa ginawa namin. Kinuha ko ang aking notebook at nagkalkula. 72% ang pagbaba. Mula 1.5 milyon, naging 420,000 na lang. 1.08 milyon ang naglaho. 100 milyon ang pagkalugi. Katumbas ng halos 44 bilyong Philippine peso. Naghanap ako ng sagot at pumunta sa Tourism Authority ng Thailand. Kumatok ako sa pinto ng chairman's office at narinig ko ang mahinang boses. Tuloy. Ang chairman ay isang lalaking mukhang nasa kalagitnaan ng 50s. Nakaluwag ang kurbata, umiinom ng kape. May mga souvenir ng golf sa kanyang mesa. Nagtanong ako, bumaba ng 72% ang mga turistang Pilipino. Ano ang mga plano ninyo? Tumawa siya, malakas. Ang Pilipinas? Anong problema kung umalis ang mga turista mula sa maliit na bansang iyon? Nandyan ang China. Kapag dumami ang turista mula sa China, ayos na ang lahat. Nanginginig ang kamay ko. Ang sinumang nakakaintindi ng datos ay hindi magsasalita ng ganyan. Ang mga turistang Pilipino ay hindi lang basta numero. Magkaiba ang kanilang kalidad ng market. Mas mataas ang per capita spending, revisit rate, at length of stay nila. Ngunit ang lalaking ito ay tumatawa. Para bang walang nangyayari? Tinanong ko, kung gayon, bakit sa tingin ninyo umalis ang mga Pilipino? Ewan ko, nagkibit balikat siya. Krisis lang siguro ng ekonomiya. O nagbago lang ang uso? Krisis? Uso? Sa sandaling iyon, naunawaan ko, walang alam ang lalaking ito. O mas masahol, wala siyang balak alamin. Umalis ako sa chairman's office. Habang naglalakad ako sa pasilyo, muli kong naalala ang sinabi ni Preya, mababait ang mga Pilipinong customer, hindi nagagalit kahit mahal. Hindi nagagalit kahit mahal. Huminto ako, at isang hinala ang pumasok sa aking isip. Hindi sila nagalit. Sa halip, umalis sila. Tahimik. Perpekto. Walang bakas. Bakit? Ano ang nagtulak sa kanila na gawin ito? Bumalik ako sa aking hotel at binuksan ang laptop. Nagsimula akong mag-search. Pilipinong turista. Pagbaba. Dahilan. Nang makita ko ang mga artikulo sa screen, napahinga ako ng malalim. Overcharging taxi scams, double pricing, mga insidente ng pananakit, at libo-libong review na nakasulat sa Tagalog, hinding-hindi na ako babalik. Naloko ako. Mag-iingat kayo. Naunawaan ko na. Hindi lang ito basta pagbaba ng turista. Isa itong boycott. Tahimik ngunit matindi. Inorganisa ngunit kusang loob na paglaban. Ang Pilipinas, ang tahimik na bansang iyon, ay nagbigay ng ultimatum sa Thailand. At hindi pa rin naiintindihan ng Thailand ang kahulugan nito. Habang nakatingin sa screen, naisip ko, ngayon, kailangan kong hanapin ang tunay na kwento. Paano nagawang tumalikod ng buong bansa ng ganito katahimik? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga numero ay patuloy na umiikot sa aking isip. 72%, 1.08 million, 1010 million. Ano ang sinasabi ng mga numerong ito? Kinabukasan, nagkonekta ako sa database ng Tourism Authority. Sinuri ko ang lahat ng public statistics. At nakita ko ang isang kakaibang pattern. Liang Chenling RCE, 5 milyong turistang Pilipino. 2022, 1.2 milyon. 2023, 700,000. 2024, 420,000. Taon-taon, bumababa ng may kaayusan. Hindi ito aksidente. Kahit sa giyera, hindi ganyan kabilis ang pagbaba. Tinitigan ko ang screen. Ang graph ay bumababa. May isang bagay na pinlano. Tumayo ako at nagtungo sa isang coffee shop. Kailangan kong mag-isip. Umorder ako ng Thai iced tea at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, nakita ko ang kalye na tahimik. 10:00 ng umaga,
ngunit halos walang turista. Nang sandaling iyon, narinig ko ang boses mula sa katabing mesa. Ang rating ng cafe na ito, 5 stars, pero tingnan mo ang review. Humarap ako. Isang batang babaeng Thai ang nakikipag-usap sa kaibigan habang tinitingnan ang kanyang phone. Punong-puno ang screen ng Tagalog. Sa sandaling iyon, na-realize ko. Lumapit ako sa kanya. Pwede po bang magtanong ano po ang laman niyan? Nagulat siya at tumingin sa akin. Ah, ito po ay mga review na sinulat ng mga turistang Pilipino. Naakhata pa kanan insayong bia, mataas ang rating, pero sa Tagalog, babala, sinasabi na mag-ingat daw sa overcharging. Napahinga ako ng malalim. Pwede ko bang makita? Ibinigay niya sa akin ang phone. Sa screen, nakasulat sa Tagalog, binibigyan ko ito ng 5 stars. Ayokong masira ang araw ng mga Thai. Pero sa mga Pilipino, mag-ingat po kayo. Sisingilin kayo ng 3 beses sa presyo ng lokal. Nag-scroll ako pababa. Daan-daang review ang pareho ang format, mataas ang rating, ngunit ang nilalaman sa Tagalog ay babala. Kailan po ito nagsimula? Tanong ko. Mga 3 taon na po, sagot niya. Hindi ko po alam noong una, pero sinabi ng kaibigan ko na nag-aaral ng Tagalog. Nagulat po kami. Nagpasalamat ako at bumalik sa aking upuan. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimula akong mag-search ng mga review sa Tagalog. Mga kainan, hotel, sasakyan, massage parlor sa lahat ng lugar, nakita ko ang parehong review. Ang secret code na nakatago sa ilalim ng 5 stars. Ito ang silent gunshot. Nanginginig ako. Sa 20 taon ko sa intelligence analysis, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pamamaraan. Hindi sila nakipag-away. Hindi sila nagmura. Nagbahagi lang sila ng impormasyon. Kailangan ko pang malaman ang higit pa. Paano ito nangyari? Nagsimula akong maghanap ng komunidad ng mga Pilipino rito. At nakilala ko si Tito Ramon, isang Pilipinong negosyante sa Bangkok. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa Chinatown. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 40s. Nakasalamin at nakasuit. Greg, welcome. Nakipagkamay siya. Gusto mong malaman ang tungkol sa paglisan ng mga Pilipino, hindi ba? Kinuha ko ang aking notebook. Gusto kong malaman kung paano ito nangyari. Tumawa si Tito Ramon. Madali lang yan. Nagbahagi lang ng impormasyon. Ang mga Pilipino, nagbabahagi ng impormasyon. Kapag may isang nag-post, libo-libo ang nagbabasa. Sa social media at online forums, mabilis kumalat ang impormasyon. Inorganisa ba ito? Hindi, umiling si Tito Ramon. Walang nagbigay ng utos. Kusang loob lang. Ang mga taong hindi makatarungan ang singil, nagpost ng kanilang karanasan. Ang iba naman, nakita iyon at nag-ingat, kaya natural lang na umiwas sila. Habang nagtatala ako, nagtanong ako, at nagpatuloy iyon sa loob ng 3 taon. Tumango si Tito Ramon. Maliit na grupo lang noong una, pero dahan-dahan, dumami. Mga scam sa taxi, scam sa mga tindahan ng alahas, overcharging sa massage. Nagpatong-patong ang mga kwento at sumama ang tingin sa Thailand. At ngayon, huminto si Tito Ramon. Ngayon, halos common truth na huwag pumunta sa Thailand. Sa halip, sa Vietnam, Taiwan, o sa Pinas na lang. Napahinga ako ng malalim, isang tahimik na giyera ang naganap. Giyera na walang baril o bomba. Ngunit ang resulta ay mas mapaminsala kaysa sa anumang giyera. May isa pa akong tanong, sabi ko. Bakit hindi nagalit ang mga Pilipino? Sana nagprotesta sila sa gobyerno ng Thailand o nagpaalam sa media. Tahimik na sumagot si Tito Ramon. Hindi iyan ang paraan namin. Hindi maingay ang mga Pilipino. Sa halip, nag-iingat sila. At pumipili. Ang pagpili na hindi nababalik. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Ito ay isang information war. At nanalo ang Pilipinas. Pagkatapos kong magpaalam kay Tito Ramon, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang laptop at sinimulan kong suriin ang mga online community ng mga Pilipino. Sa maraming forum at personal blog, may mga babala tungkol sa Thailand. Huwag mag-Thailand. Paraiso ng pambibiktima.
Kapag sinabi mong Pilipino ka, doble ang presyo. Daan-daang comments ang nagbabahagi ng parehong karanasan. Nagbabasa ako ng nagbabasa habang nag-scroll pababa. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Walang katapusan. Ang sandata nila ay hindi bala, kundi salita. At ang mga salitang iyon ay totoo. Habang nakatingin ako sa screen, naisip ko, sa larangan ng giyera, nakikita ang kalaban, may baril, nagtatago, at umaatake. Ngunit ang kalaban na nakikita ko ngayon ay hindi nakikita. Tahimik, kalmado, at perpektong kumilos. At natalo ang Thailand. Nang hindi nila namamalayan. Nagsulat ako ng isang pangungusap sa aking notebook, ang tahimik na tao ang nagpapagalaw sa mundo. Isang review ang nagpagalaw sa isang bansa. Ang code na Tagalog ang nag-iwan ng nalaanap na milyong butas sa ekonomiya ng Thailand. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang tahimik na kalye. At ngayon, alam ko na. Ang ugat ng lahat ng ito ay hindi ang Pilipinas, kundi ang kasakiman ng Thailand. Ang Pilipinas ay nagsabi lang ng totoo. Nagpasya akong mas palalimin pa ang aking investigasyon. Muli kong binisita ang mga nagtitinda sa Khao San Road upang pakinggan ang kanilang panig. Una kong nakita ang driver ng taxi, isang lalaking nasa 50s na nagmamaneho ng lumang kotse. Tinanong ko siya, ano po sa tingin ninyo ang dahilan ng pag-onti ng mga turistang Pilipino? Bumuntong hininga siya. Kasiyahan namin. Sumingil kami ng hindi makatarungang presyo, nang walang metro. Tahimik lang ang mga Pilipino. Hindi sila nagrereklamo. Kaya nagpatuloy kami. Bakit? Kasi madali, sabi niya. Dahil tahimik sila, madali silang lokohin. Sumulat ako sa aking notebook. Ang kanilang katahimikan ang nagligtas sa kanila. Pangalawa, ang tindero ng alahas. Isang lalaking mukhang nasa 60s ang nakaupo sa isang tindahan na walang tao. Sa mga Pilipino, binebenta namin sa 3 beses ang presyo. Hindi nila alam, hindi sila marunong magtay. Nagsisisi po ba kayo ngayon? Huli na, sagot niya. Kailangan ko nang magsara sa susunod na buwan. Pangatlo, ang manager ng hotel. Mas tapat siya. May presyo kami para sa lokal, at may presyo para sa dayuhan. Lalo na sa mga Pilipino, mas mataas ang rate. Mababa ang presyo sa booking site, pero mataas ang singil kapag nandito na. Tinanong ko, bakit po sa mga Pilipino ninyo inalis ang presyo? Kasi hindi sila maingay. Nagkibit balikat siya. Nagbabayad lang sila ng walang reklamo at umuwi. Hinigpitan ko ang hawak ko sa ballpen. Ang kanilang mga salita ay hindi pagdadahilan, kundi pagtatapat. Wala silang sense of guilt. Nagsisisi lang sila dahil wala na silang customer. Muli kong binisita si Preya. Nakaupo pa rin siya sa harap ng kanyang stall. Preya, may isang tanong pa ako. Gaano po kataas ang patong ninyo sa mga Pilipinong customer? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Doble. Minsan, triple. Sa Thai, 50 baht, pero sa Pilipino, 150 baht. Bakit? Kasi, lahat ay gumagawa niyan, umiyak siya. Mabait, tahimik, hindi nagagalit. Naunawaan ko. Ito ang simula ng pagbagsak. Hindi bumabagsak ang tiwala ng minsanan. Unti-unti itong nagkakaroon ng lamat, nang hindi nakikita, at sa isang sandali, guguho ito ng tuluyan. Muli akong nagtungo sa Tourism Authority ng Thailand. Kailangan kong makausap ang chairman. Walang appointment akong dumating. Ang chairman ay kalmado pa rin. Bumalik ka, Gregorio? May kailangan ka ba? Binuksan ko ang aking notebook. Nakipag-usap ako sa mga nagtapat. Inamin nila na nagpapatupad sila ng double pricing sa mga Pilipinong turista. Sistematiko. Sadyang ginawa. Anong problema roon? Tumawa siya. Negosyo iyan. Normal lang na mas mahal ang presyo sa dayuhan, hindi ba? Naramdaman ko ang galit na pinipigilan ko. Iyon ba talaga ang iniisip ninyo? Kaya naman 72% ang naglaho. Sabi ko na sa iyo, nandyan ang China. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Dagdagan lang namin ang turista mula sa China. Tinitigan ko siya.
Hindi pa rin ninyo inaamin ang pagkatalo, hindi ba? Ano? Nawala ang tiwala. Sabi ko, maaaring kikitain ninyo ulit ang pera, ngunit hindi na babalik ang tiwala. Nasa ibang lugar na ang Pilipinas. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumayo ako. Wala nang saysay na makipag-usap sa lalaking ito. Nagpasya ako sa aking susunod na destinasyon. Da Nang, Vietnam. Ang lungsod na pinili ng mga turistang Pilipino. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ako sa Da Nang International Airport. Paglabas ko ng arrival area, hindi ako makapaniwala. Nakita ko ang Tagalog. Sa mga signboard sa airport, sa mga karatula, sa mga advertisement ng tour package ang Tagalog ay nakasulat kasabay ng Vietnamese at English. Sumakay ako ng kotse. Nakangiting sinabi ng driver, mabuhay. Magkano? Sa Tagalog. Nakano? Sa Tagalog. Ang galing mo magtagalog. Gulat akong nagtanong. Medyo marami na kasing Pilipinong customer, kaya nag-aral ako. Salamat. Hello. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa bawat kalye, may mga karatula sa Tagalog, mga Filipino-style na kainan, coffee shops, at may Tagalog pa sa menu. Pagkatapos mag-check-in, lumabas ako. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko ang mga turistang Pilipino. Pamilya, magkakaibigan, magkasintahan. Nakangiti sila. Pumasok ako sa isang coffee shop. Ang tindera, isang babaeng Vietnamese, ay bumati sa Tagalog. Kumusta po? Ano po ang order ninyo? Kape, sagot ko sa English. Hindi po kayo Pilipino? Tanong niya. Taga-London ako. Ay, ganoon po ba? Ngumiti siya. Marami po kaming Pilipinong customer. Napakabait na customer. Magalang at nagbibigay ng tip. Tinanong ko, pareho lang ba ang presyo? Oo naman, tumango siya. Iyon mismo ang presyo na nakasulat sa menu. Pareho sa lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Bumisita ako sa Danang Tourism Office. Isang batang lalaki ang contact person. Ipinakita niya sa akin ang mga statistics. Tumaas ng 52% ang mga turistang Pilipino sa loob ng 3 taon. Sila na ngayon ang isa sa mga pangunahing industriya namin. Bakit sa tingin mo tumaas ng ganyan? Tiwa, madiin niyang sagot. Makatarungan kami. Walang overcharging. Walang scam. Alam iyon ng mga Pilipino. Tumango ako. Ang nawala sa isang bansa ay lumikha ng kasaganaan sa iba. Pagsapit ng gabi, bumalik ako sa hotel. Sa labas ng bintana, nakalatag ang night view ng Danang. Maliwanag ang mga ilaw. Naisip ko, tapos na ang giyera, ngunit natalo ang Thailand. Muli kong tiningnan ang Pilipinas ng gabing iyon. Ang bansang tahimik na nakipaglaban at tahimik na nanalo. Isang bansa na nagbago ng mundo sa pamamagitan lang ng pagpili, nang walang putok ng baril o reklamo. Binuksan ko ang laptop sa aking kwarto. May isang bagong email sa aking inbox. Anonymous ang nagpadala. Ang subject ay maikli. Ang katotohanan na hinahanap mo. Binuksan ko, may isang attachment. Isang electronic document. Ang file name ay Internal Report Confidential. Nanginginig ang kamay ko. Sa 20 taon ko bilang analyst, kakaunti lang ang beses na naramdaman ko ang ganitong panginginig. Binuksan ko ang file. May selyo sa unang pahina, Confidential. Sa pangalawang pahina, nakita ko ang title, Patakaran sa pagpepresyo base sa nasyonalidad ng turista. Napahinga ako ng malalim. Lumabas ang isang table. Sa column ng nationality, nakasulat ang recommended price. Kapag ang base price ay 1 para sa lokal, ang Chinese ay 1.5, ang Japanese ay 1.8 at ang Pilipino ay 2.5 hanggang 3.0. Isang patakaran na singilin ng 3 beses ang presyo sa mga Pilipino. Nagbasa pa ako. Karakteristik ng turistang Pilipino, mahinahon. Mas gusto ang hindi pakikipagharap. Napakababa ang tendency na magreklamo. Mataas ang revisit rate. Konklusyon, optimal source ng kita. Tinitigan ko ang screen. Hindi lang ito basta statistics. Isa itong planadong krimen. Nakakita ako ng ganitong mga dokumento sa giyera.
Ang pinagkaiba lang, hindi ito giyera, kundi negosyo. Binasa ko ang buong dokumento. May pirma sa huling pahina, chairman ng Tourism Authority ng Thailand. Siya nga, ang lalaking nakilala ko. Naramdaman ko ang galit. Ngunit kailangan kong maging kalmado. Emosyon ay mamaya na. Ngayon, kailangan kong isecure ang ebidensya. Ni-save ko ang file. At nagpadala ako ng reply sa nagpadala. Totoo ba ang dokumentong ito? Dumating ang reply pagkatapos ng 3 minuto. Opo, ipaalam po ninyo sa mundo. Tumango ako. At nagplano ako ng aking susunod na hakbang. Pagkatapos ng 2 araw, pumunta ako sa isang gusali sa sentro ng Bangkok. Ang lugar kung saan idaraos ang taunang conference ng industriya ng turismo. Nakuha ko ang permit na dumalo bilang journalist. Ang conference room ay marangya, kumikinang ang mga chandelier, at malamig ang aircon. Maraming tao ang nagtipon. Mga CEO ng hotel, mga representative ng travel agency, mga may-ari ng restaurant chain. Umupo ako sa likuran. Umakyat ang chairman sa entablado. Sabi niya, mga kasama, bumaba ng 8% ang tourism revenue ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Ngunit huwag kayong mag-alala. Palakpakan, bumabalik na ang market ng China. Kailangan lang nating mag-focus sa China. Itinaas ko ang kamay ko. May tanong po ako. Tumahimik ang hall, lahat ay nakatingin sa akin. Ano po ang tingin ninyo sa paglisa ng mga Pilipinong turista? Ngumiti ang chairman. Gaya ng nasabi ko, maliit na market lang iyon. Mayroon tayong maraming pamalit. Ang double pricing policy. Tanong ko. Nagsimulang mag-ingay ang hall. Nagulat ang mukha ng chairman. Anong pinagsasabi mo? Kinuha ko ang envelope na naglalaman ng dokumento. May internal document po ako na nakuha, pricing guideline by nationality. Ang guideline na singilin ng 3 beses ang presyo sa mga Pilipino. Naging yellow ang hall. Totoo po ba ito? Tanong ko. Nanginginig ang chairman. Iyan. Luma ng dokumento iyan. Hindi na ginagamit ngayon. Ibig sabihin, ginamit noong nakaraan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Mga kasama, ang industriya ng turismo ng Thailand mismo ang naghukay ng sarili nitong libingan. Dinaya nila ang mga numero, ngunit alam na ng Pilipinas ang katotohanan, kaya sila umalis. Pagkatapos, bumalik ako sa hotel at nagsimulang magsulat ng artikulo. Nagpasya ako sa title, Ang Kapatid na Bansang Pinalayas Namin. Nag-type ako sa keyboard. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit hindi ako tumigil. Sa 20 taon, nakakita na ako ng maraming pagbagsak. Mga lungsod na gumuho dahil sa giyera, mga bansa na nalugi dahil sa krisis pang-ekonomiya. Ngunit ito ang unang beses na nakita ko ang ganitong uri ng pagbagsak. Isang bansa na pumatay sa sarili nitong tiwala. Isang gabi akong nagsulat. Ni-organisa ko ang datos. Inilagay ang mga interview at insight ang internal document. Umabot sa 6,000 salita. Alas 5 ng umaga, natapos ang artikulo. Kinabukasan nang lumabas ang artikulo, walang tigil ang tunog ng aking phone. Mula sa media ng Thailand. Sunod-sunod ang request para sa interview. Gregorio, totoo ba ang nilalaman ng artikulo? Paano ninyo nakuha ang internal document? Sinagot ko ang lahat ng tanong. Kalmado, batay sa datos, walang emosyon, katotohanan lang. Nang gabing iyon, ang aking artikulo ay nasa front page ng isang malaking pahayagan sa Thailand. Ang kapatid na bansang pinalayas namin, malaking headline. Kinabukasan, pumunta ako sa Khao San Road upang makita si Preya. Pagdating ko sa stall, hindi ako makapaniwala. Nagbago ang price list. Isa na lang, Pad Thai 50 baht. Pareho sa lahat ng customer. Tiningnan ako ni Priya at ngumiti. Gregorio, nagbago ang price list mo. Tumango siya. Wala na akong sisingilin na doble ang presyo sa kahit sino. Thai, dayuhan, Pilipino, lahat pareho. Nantik ako. Hindi customer ang nakita niya, kundi kapwa-tao. Dumami ba ang customer? Tanong ko. Hindi pa ganoon karami, sagot niya. Pero kahapon,
May Pilipinong customer na dumating. 3. Anong sinabi nila? Nagliwanag ang mga mata niya. Salamat po, ang sabi nila. Napaiyak ako sa isang salitang iyon. Naisip ko ang eksena. Ang customer na bumalik pagkatapos ng 3 taon at ang luha ng nagtitinda na sumalubong sa kanila. Anong sabi pa ng mga customer? Masarap daw, ngumiti si Priya. At nag-iwan sila ng tip, 100 baht. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang mga comments sa aking artikulo. Libo-libo. Nagkamali kami. Sorry, kaibigang Pilipino, magbabago kami. Sana bumalik kayo. Ang response ay mula sa buong Thailand. Hindi galit, kundi pagsisisi. Nag-scroll ako pababa. Binasa ko isa-isa. May isang comment na pumukaw sa aking atensyon. Nagpapatakbo ako ng hotel sa Chiang Mai. Ngayon, ginawa ko ng isa lang ang price list. Pareho sa lahat ng customer. Isa pa, driver ng taxi ako. Mula ngayon, gagamit na ako ng metro. Sa Pilipino man o sa kahit sino. Pareho. Isa pa, tindero ako ng alahas. Nahihiya ako. Mula ngayon, magiging tapat na ako. Nanginginig ako habang nakatingin sa screen. Ang lungsod ay sugatan pa rin. Ngunit nagbago na ang hangin. Kinabukasan, pumunta ako sa isang university campus. Narinig ko na may magaganap na rally para sa fair pricing. Daan-daang estudyante ang nagtipon sa plaza. May hawak silang mga placard sumisigaw ng mga slogan, mabuhay ng tapat. Gumawa ng makatarungang bansa. Pilipinas, bumalik ka. Umakyat sa entablado ang isang estudyante at kinuha ang microphone. Nahihiya kami. Nahihiya kami sa ginawa ng henerasyon ng aming mga magulang sa aming mga kaibigang Pilipino, ngunit magbabago kami. Gagawa kami ng tapat na bansa. Palakpakan. Sabi ng isa pang estudyante, ipinakita sa amin ng Pilipinas ang salamin. Kung gaano kami kasakim. Ngayon na ang oras para magbago kami. Sa kanilang mga mata. Nakita ko ang sinseridad sa unang pagkakataon. Ang paghingi ng tawad ay hindi salita ng mahihina. Salita ito ng tapang. Nang matapos ang rally, lumapit sa akin ang isang estudyante. Gregorio, dahil sa iyo, nakakilos kami. Hindi, sabi ko. Handa na kayo. Nag-trigger lang ako. Nagbabago ang Thailand. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang balita na nagpatawag ng emergency meeting ang gobyerno ng Thailand. Magtitipon ang mga opisyal ng Tourism Authority, Ministry of Economy, at Foreign Affairs. Malinaw ang agenda, recovery strategy ng turistang Pilipino. Nakapasok ako sa conference room bilang journalist. Nasa third floor ng government complex sa sentro ng Bangkok. Pagbukas ko ng pinto, kakaiba ang hangin. Malamig, puno ng tensyon. Ang mga minister ay nakaupo sa round table. Lahat ay may nakabukas na dokumento. Statistics, graphs, reports. Nagsimula ang meeting. Ang Director General ng Tourism Authority ang unang nagsalita. Iulat ko ang kasalukuyang sitwasyon. Bumaba ng 72% ang turistang Pilipino sa loob ng 3 taon. 800 milyon ang pagkalugi sa ekonomiya. 100,000 na trabaho ang nawala taon-taon. Tumahimik ang hall. Ang mas seryoso, patuloy ng Director General, ay ang pagbaba ng tiwala. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Taiwan. At iba pa, sumama ang tingin sa Thailand. Tinanong ng Minister ng Economy, ano ang dahilan? Double pricing system, sagot ng Director General. At hindi makatarungang overcharging, taxi scams, iba't ibang scams. Lalo na, ang mga turistang Pilipino ang target. Umiling ang Foreign Affairs Secretary. Ito ay problema ng imahe ng bansa, hindi lang pang-ekonomiya. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang chairman ng Tourism Authority. Namutla ang kanyang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya. Umupo ka, malamig na sabi ng Chief of Staff ng Prime Minister's Office. Umupo ang chairman. Nanginginig ang kanyang kamay. Chairman, sabi ng Chief of Staff. Nabalitaan namin na may nag-leak na internal document. Ang pricing guideline by nationality.
Totoo ba? Umalma ang chairman. Sino ang nag-aproba? Ako po, sagot niya. Naging yelo ang hall. Pinigil ko ang hininga at nanood. Sabi ng Director General ng Tourism Authority, ito ay kahihiyan ng Thailand. Idinagdag ng Minister ng Economy, ibig sabihin, tayo mismo ang nagpalaganap ng scam. Nanginginig na nagsalita ang chairman, patawarin po ninyo. Ngunit walang sumagot. Ang hangin sa hall ay puno ng galit, hindi pa nanagutan sa unang pagkakataon. Sabi ng Chief of Staff, inutusan ko kayo na gumawa ng recovery strategy ng turistang Pilipino. Ngunit may kailangan tayong gawin bago ang strategy. Ano po? Paghingi ng tawad, madiin niyang sabi. Formal na paghingi ng tawad. At pagbabago ng sistema, kailangan nating lubusang alisin ang double pricing system. Tumango ang Director General ng Tourism Authority. Sang-ayon ako. Hindi pera, kundi tiwala ang kailangan natin ngayon. Sang-ayon din ang Minister ng Economy. Kailangan itong gawin sa pamamagitan ng batas. Ang pagpapatupad ng parehong presyo sa lahat ng dayuhan. Tumagal ng 3 oras ang meeting. Tinala ko ang lahat ng nilalaman. Sa kanilang mga boses, sa unang pagkakataon, narinig ko ang pananagutan. Nang matapos ang meeting, lumabas ang chairman. Sinundan ko siya. Chairman, isang salita po. Huminto siya. Tiningnan niya ako. Namumula ang kanyang mga mata. Gregorio, sabi niya, nagkamali kami. Ngayon ninyo lang po sinasabi iyan. Umiyak siya. Mayabang ako. Minaliit ko ang Pilipinas. Akala ko, ayos lang kahit mawala ang ilan. Ngunit nagkamali ako. Ano po ang gagawin ninyo ngayon? Tanong ko. Magbabago kami. Sagot niya. Aalisin ko ang double pricing system. At formal akong hihingi ng tawad sa Pilipinas. Pagkatapos ng 3 araw, nag-issue ng formal na statement ang gobyerno ng Thailand. Nasa press conference room ako ng government complex. Sunod-sunod ang mga kamera, puno ng journalist. Umakyat ang Director General ng Tourism Authority sa entablado. May hawak siyang statement. Ngayon, mag-aanunsyo ang gobyerno ng Thailand ng isang mahalagang desisyon. Nagsimula siyang magbasa ng statement. Una, lubusan naming aalisin ang double pricing system sa lahat ng lugar ng turismo. Parehong presyo ang ipapatupad sa lahat ng turistang dayuhan. Palakpakan sa hall. Pangalawa, magtatayo kami ng reporting center para sa hindi makatarungang pricing. Agad na parurusahan ang hindi tapat na aksyon. Pangatlo, taos-puso kaming humihingi ng tawad sa mga turista ng Pilipinas. Lubos naming pinagsisisihan na nasaktan namin kayo dahil sa aming kasakiman. Nang matapos ang press conference, dumiretso ako sa Khao San Road. Kailangan kong gawin ang huling interview. Pagdating ko sa kalye, papalubog na ang araw. Pula ang kalangitan dahil sa sunset. Ngunit may kakaiba. May mga tao. Ang kalye na tahimik ay may mga turista na. Hindi pa ganoon karami, ngunit may 3, 5 na magkasama. Pumunta ako sa stall ni Preya. Nagluluto siya ng pad thai. Ang tunog ng sizzle mula sa frying pan ay naririnig. Nang sandaling iyon, may isang magkasintahan ang lumapit. Mga Pilipino, pwede po bang pad thai para sa dalawa? Tanong ng lalaki sa Tagalog. Napahinga ako ng malalim. Pilipino, nanlaki ang mata ni Priya. Mabuhay po, sabi niya sa Tagalog. Mali-mali, ngunit may sinseridad. Masarap. Salamat, ang sabi ng babae. Opo, ngumiti si Priya. Mabilis siyang kumilos. Inihanda ang pad thai, nilagyan ng lime. Labang pong bat po, nagbayad ang lalaki. At kumain siya. Wow, ang sarap. Umiyak si Priya. Salamat po. Pagkatapos umalis ng dalawa, tumingin sa akin si Priya. Gregorio, bumalik sila. Ang mga Pilipino. Ngumiti si Priya. Hawak ang frying pan. Nagluto ulit siya. Dahan-dahan akong naglakad sa kalye. Sa iba't ibang lugar, nakita ko ang mga banner sa Tagalog. Maligayang pagbabalik. Kaibigang Pilipino. Tapat kami. Makatarungang presyo. Taos-pusong serbisyo. Nakita ko ang simula ng pagbangon sa tahimik na kalye.
Hindi pa ito lubusang pagbangon. Ngunit ito ang simula. Pagkatapos ng ilang araw, huling beses akong bumisita sa Khao Road, gabi. Nagbago ang kalye. May mga ilaw na ang mga neon, may musika, may mga taong naglalakad. Hindi pa ganoon kasing sigla dati, ngunit buhay na. Dumaan ako sa stall ni Preya. May mga Pilipinong turista na nakaupo, 3 o 4 na tao. Umupo ako sa isang bench. Tiningnan ko ang kalye. Kumikinang ang mga karatula sa Tagalog. Ang lungsod ay humihinga ulit. At ang hininga nito ay mainit. Tumayo ako. Oras na para bumalik sa hotel. Aalis na ako patungong London bukas. Ngunit alam ko, ang kuwentong ito ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Kapag tayo ay tapat, ang tiwala ay dahan-dahan, ngunit tiyak na mabubuo muli. Huli kong nilingon ang Khao San Road. Nagsasayaw ang mga ilaw,